ating mga kababayan, di ba? Oh. Alright. So, ito, pag-usapan na ulit natin mga kababayan, itong si Amy Babalina Duterte. Itong si Amy mga kababayan ay tila nagwala. Napikon po ata doon sa sinabi nitong si Yusek Claire Castro mga kababayan na itong dalawa ay may kasunduan at walang pakialam, walang kinalaman ng ating Pangulo. Itong dalawa ay usapan lamang daw mga kababayan ng isang manggagamit at isang handang magpagamit. Ano ngayon ang sinabi mga kababayan ni Amy? Ito sabi niya gano'n. Di ba sabi nga ni Claire Castro, bahala sila dyan, usapan naman nila yan. Eh. Sabi ni Amy, kami pa talaga ni Inday ang user? Amy Marcos fires back at the palace over gamitan tag. Sino ang user-friendly? Senator Amy Marcos has rejected Malacanang's allegation that she and her BFF Vice President Sara Duterte were just using each other for political gain. Marcos denied any manipulation in her alliance with Duterte even after the latter tasked her to bring former President Rodrigo Duterte home from The Hague. Ewan ko ba dito kay Amy, hindi niya ba naiintindihan mga kababayan? Diba? Kasiraan niya yun eh. Siya may gawa nun. Kasiraan niya, biruin mo siya daw ay parang isang hostage. Diba, Doc Peli Perez? Na hindi daw siya pakakawalan hanggat hindi niya daw na ibabalik si Digong Duterte sa Davao. O anong tawag doon? Boba tandem, boba at baba. Kapag ganon at tinatanggap mo lang yung sinasabi ng isang tao, ang ibig sabihin nun, engot ka. Oh, sabi dito, kami talaga ni Inday ang user. Sure kayo? Marcos wrote on Facebook. The country's beep earlier said Marcos would remain a hostage until she brings her detained father back to Davao. She claimed that it was Amy's brother, President Bongbong Marcos Jr., who was behind the arrest and turnover to of Duterte to the International Criminal Court. So it's up to the senator to fix it. Reacting to Bip's remark, Malacanang denied that President had anything to do with the supposed deal and then true shade at both women politicos. Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan. Yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Hindi niya ata naiintindihan yun. Na ginagamit lang siya o nagpapagamit lang siya, willing siya magpagamit sa mga Duterte. Biruin mo mga kababayan, sabihin ni Sara Duterte, bibitawan ko lang siya kapag wala na siyang kwenta. Kapag wala na siyang pakinabang. Sa ngayon, ang nakikita ko sa kanya, may pakinabang siya kasi parang ang kasunduan nila, oy, kapatid mo, yung naghatid doon sa dahig, sa tatay ko. Kailangan, para patunayan mo na ikaw ay loyal sa pamilya Duterte, ibalik mo ang tatay ko sa Davao. Parang ganun eh, mga kababayan. Tapos di ba sabi ni Sara, bibitawan ko lang siya. Para siya ngayon isang hostage. Bibitawan ko lang siya kapag nangyari yon. Aba. Wala nang ibang paliwanag doon kundi ginagamit ka talaga. Ikaw ang inuutusan na magbalik sa tatay niya sa Davao. Alam natin, that's very impossible. Mga kababayan, na magawa mo yon. Wala naman power si Babalina na gawin yon. Meron lang siguro baba power. Sabi ni Koreans
PBBM did not authorize EJK. Why is he responsible? Duterte's victims are waiting for justice. Oh. Sabi ni Pepe Sasi, magkasama lagi ang dalawa na yan dahil patas na sira ang utak. Malandi mga PUTA ng bayan. Patay tayo niyan. Diba? Parang tanga to si Aimee, nagagalit ka pa. Sasabihin mo pa, are you sure? Kami ang user? Hoy, Aimee, kitang-kita yung pagiging user mo. Bakit ka mo? Nung nasa alyansa ka pa, unang-unang araw ng alyansa, binibira mo ang kapatid mo. Pero anong ginawa mo sa alyansa? Ha? Anong ginawa mo sa alyansa, Aimee? Kinuha mo yung kamay ni PBBM para itaas yung kamay mo. Oh, 'di ba? Binabanatan mo siya nun, ha? Pero gusto mo itaas yung kamay mo ng kapatid mo. Tapos eventually, mga kababayan, teka lang, nanganganib ata ako. Kailangan kong magpataas ng kamay kay Inday. So, sa madaling salita, ikaw ang mangga. Di ba, Sir Dodi Malabanan? Talagang ano eh, may something talaga dito. Ano kaya yon? At etong mga to, pikon na pikon. Kaya Attorney Claire Castro. May pahayag pa mga kababayan eh, na nakita ko na nasungkit ko eh. Anong sabi ni Aimee? Ginagaya niya na si Sara. Na-impluwensya na siya ng sobra. Sabi niya dito, oh, mga kababayan, ito. Sabi niya, oh, wala akong pakialam sa inyo basta sisirain ko ang gobyernong ito, mga bastos at walang silbi sa mga Dutertes. So ikaw may silbi sa mga Dutertes. Okay? Ikaw yung may silbi sa mga Dutertes. Di ba sabi ni Inday Sara dati, pahayag niya, wala akong pakialam kahit tama o mali ang sasabihin ko. Basta sisirain ko kayo. Hindi ako bababa dito. Sabi niya gano'n, di ba? Si Aimee naman ngayon ang nagsalita. Wala akong pakialam sa inyo basta sisirain ko ang gobyernong ito. Mga bastos at walang silbi sa mga Dutertes. Oh, ayan. Maliwanag na maliwanag. Hindi naman nakalagay satire. Diba? Sagot ito ni Aimee, mga kababayan, doon sa pahayag ni Claire Castro na user at handang magpagamit itong dalawang to. Oh. Oh, diba? Diyos ko. Hindi ko alam. Ano bang pinakain sa'yo? Umimod ka ba ng puwet? Dati idol na idol nila to eh. Wala na. Nasira na itong si Aimee, mga kababayan, dahil sa pagdikit sa Duterte. Sabi ko na nga ba eh, basta dumikit ka sa Duterte, masisira ang buhay mo. My God, I hate drugs. Sabi ni Chari Hinganan Binondo, Ka-GP, bakit nanalo yan si Aimee? Hindi namin binoto yan from Cagayan. Marami pa rin pong mga mga nagpauto ng mga loyalista. Sorry to say that. At sabi ng iba naman ay bumaha daw ng pera noong panahon ng eleksyon. 2 million votes ang binigay, mga kababayan, solid. Na taga Ilocos ang bumoto kay Aimee. Number 1 siya doon. So, ibig sabihin, di ko alam kung nabola niya ba yung mga yon o sabi ng iba, nabayaran. Bahala na kayo dyan. Diba? Sabi ni Den Itual, Italual. Italaul. Ang tawa ko sa'yo ka-GP, abot gang puwet. Bakit naman? Sabi ni Benjamin Alejandro, baka naman sila na. Ay, hindi natin alam.
Kunwari, Sir Benjamin Alejandro, kunwari granting totoo yan sinasabi mo na sila na. Grabe naman, sir. Papayag, kung ako si Sara Duterte, di naman ako papayag, nagurang na yung magiging partner ko. Oy, sorry. Guys, biruan lang to ha, walang anuhan ha. Walang mga ano dyan sa mga thunders, baka mamaya mainis kayo sa akin. Si Amy lang binabanatan natin. Piruin mo, si Sara, bata-bata pa, di ba? Tapos papatol kay Amy, gurang. Idol ko din siya dati kasi umabot kasi sa expiration date. Agkabaw na siya. Makakalimutin na ba? Baka na finger licking good na si Amy kay Pusi. Ang babaw naman ng ang babaw naman ng kaligayahan ni Sara, mga kababayan, yung gusto niya yung yung kulubot na. Ginamitan niya ang kanyang gamitan niya ang kanyang mahiwagang baba baka sakaling tumalab. Mona Nases, Sir GP, pero si Amy ang humahabol. Ewan natin dito, basta. Ambot. Nakakatawa. Pero sana Attorney Claire Castro, banatan mo ng banatan tong dalawang to para lalong manggigil. Diba? Okay. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan.